Akala mo pelikula lang to, pero legit na real-life drama ang ibinunyag ni Atong Ang. May press con, may sabungero, may 300 million na hinihinging pera, at may kaibigan pang nadawit. Gabi-gabi na lang may bagong pasabog, pero ito ang hindi mo dapat palampasin. Nagsimula ang lahat nang masangkot si Charlie Atong Ang sa kontrobersyal na pagkawala ng ilang sabungero. Noong 2021, lumutang ang pangalan ni alias Totoy, tunay na pangalan Julie Dondon Padidongan, na nagsabing si Atong daw mismo ang mastermind sa likod ng mga pagkawala. Ayon kay Totoy, si Atong ay chairman ng pitmaster at siya raw mismo ang nag-utos na iligpit ang mga nawawalang sabungero. Medyo parang action movie, no? Pero teka, hindi pa yan ang climax. July 3, nagsagawa ng isang press conference si Atong para tuldukan na raw ang mga haka-haka. Diretso at walang preno niyang sinabi, wala akong kinalaman dyan. Pero hindi lang yon. Ayon kay Atong, pera raw ang ugat ng lahat ng ito. Umabot daw sa 300 million ang hininging pera ni Julie sa kanya. Dahil hindi niya ito pinagbigyan, boom, lumabas ang mga akusasyon. Si Dondon mukhang pera lang talaga habol eh. Sabi pa ni Atong, imagine mo yung dati mong tauhan parang anak mo na raw tapos ngayon ikaw ang sinisisi sa isang seryosong issue. May pahabol pa si Atong sa GMA News. Dahil ayon sa kanya, hindi raw balanse ang reporting. Palaging panig lang daw ni Julie ang pinalalabas. Hala, may media angle pa pala ito. Sa huli, may mensaheng may kurot sa puso si Atong para kay Julie. Don, mag-isip ka naman Don. Tinuring kitang parang anak. Sana huwag mo akong siraan ng ganyan. Parang teleserye na may halong probinsyano vibes, di ba? Ano sa tingin nyo mga kachismosa? Talaga bang pera ang dahilan? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga akusasyon? Comment mo na ang hula mo sa baba at huwag kalimutang i-like at subscribe para sa mas maraming exclusive chika at mga balitang di mo maririnig sa TV.